Ikaw, gusto mo ba talagang maranasan ng buhay mayaman? Oo, pangarap ko yan. Kahit sa panaginip lang. Sige na nga, tama. Kailangan bumili ng sasakyan ng branch office. Samahan mo akong bumili ng kotse. Sumabay ka na rin, assist mo ako. Totoo ba yan? Ay, pink na pink. Sakay na! Sasakay na? Sasakay na. Kuya, itong showroom na to, puro local at joint venture lang yan. Kung bibili ng luxury car, dapat sa imported showroom tayo pumunta. Ano ka ba? Bibilin ko to para sa kumpanya. Local company tayo. Siyempre, local car dapat. Magandang araw, sir. Ako si Xiao Li, ang sales agent. Ano pong model ang hinahanap ninyo? Para sa mga empleyado ng kumpanya, paki-test drive mo na lang kahit ano. Sige po, sir. Aasikasuhin ko na po ang lahat. Paupo muna kayo at maghintay sandali. Kuya, kapag bumili ng gamit, dapat ikumpara muna. Tara, pumasok tayo at tingnan natin yung imported luxury car showroom. Mukhang mahilig ka talaga sa mga mamahaling kotse, ano? Tara. Hoy, huwag mong hawakan basta-basta. Ito ay shop authorized dealer showroom. Bawal ang pagbisita lang. Pagbisita? Anong ibig mo sabihin yan? Pumunta kami dito para bumili ng kotse. Bibili ng kotse? Wala kaming intensyong mambastos. Sa shop kasi namin, lahat ng sasakyan ay imported at high-end. Ang panimulang presyo ay nasa 500,000 yuan. Sa itsura nyo kasi, baka hindi nyo kayanin ang presyo. Aling mata mo ang nagsasabing wala akong pera? Kailangan pa bang makita yon? Trabaho kong magbenta. Sa itsura pa lang ng tao, malalaman ko na. Kaya ko silang uri-uriin sa isang tingin. Mga 7 hanggang 8 antas. Ganun ba? Sabihin mo nga, anong klaseng aura meron ako? Ginoo, hindi ko kayo minamaliit. Pero ang itsura nyo kasi, hindi talaga bagay sa mga kotse namin. Ang mga kotse dito ay mamahalin. Ang pintura pa lang ay sensitibo na. Anong problema mo? Alam mo ba kung anong sasakyang minamaningan ng kuya ko? G-Class Benz. Kayang bilhin ang lahat ng kotse dito, kahit 10 pa. G-Class daw? Tingnan mo nga yung mukhang dukha. May 200 kaya sa katawan. Kung siya'y may G-Class, luluhod ako tatawagin ko siyang master. Susi ng G-Class? Akala mo maluloko mo ako sa peking susi? Lighter lang yan. Miss, marami ng ganyan. Manluloko lang. Ganun ba? Oh, sir. Ang sasakyan nyo, mahal siguro magrenta ng kotse, ano? Oh, sir. Ang sasakyan nyo, mahal siguro magrenta ng kotse, ano? Hoy, masakit ka ba sa utak? Kotse yan ng kuya ko. Alam mo ba talagang sinasabi mo? Ang tawag dyan, low-K. Ay, nako miss. Niloloko ka lang ng taong yan. Yung mga kagaya niyang manloloko, karaniwan na yan. Nagre-renta ng luxury car para magyabang. Isasama pa ang babae sa pagbili ng kotse, tapos titingin lang, hindi bibili. Tapos sa gabi, mag-hotel kayo, at pagtapos matulog ng babae, pagising niya, wala na siya. Ikaw naman, magpakatao ka naman. Talagang hanga ako sa mata mong mapaghusga. O sige, paano ko ba mapapatunayan na talagang bibili ako ng kotse? Aba, madali lang yan. Ilabas mo ang pera. Gagawa ko ng invoice. Sa shop namin, maski anong sasakyan, pwede. Bibili ako ng kotse sa inyo? Sayang lang, ikaw pang makikinabang. Marong, patawag mo nga yung manager na katabing tindahan ng lokal na kotse. Sige po. Ginoo, inayos ko na po ang test drive sa inyo. Ba't kayo napunta dito? Hindi na kailangan. Shaoli, sabihin mo, magkano ang pinakamahal na unit sa inyo? Mga nasa 1,000,000. Yun ang kukunin ko. Bigyan mo ako ng 20 units. Ipadala nyo lahat sa opisina ko. Hindi naman siguro kayo mahihirapan, ano? Hindi po, Ginoo. Gagamit po ba kayo ng card o cash? Card. Fully paid mo na. Opo, ano? Yan ba yung tinatawag na walang limit na Black Gold Night Card? Hindi maaari. Hindi maaari! Pumasok na ang 20 million! Maraming salamat po! Maraming salamat po! Boss, patawad po. Ako'y naging bulag kanina. Hindi ko po kayo nakilala agad. Ngayon din po, ihahatid ko kayo para subukan ang pinakamagarang kotse. Pakiusap, pagbigyan niyo po kami.
Manager Lou, hindi ba sabi mo kanina ang itsura ko ay hindi bagay sa mga sasakyan nyo? Bagay na bagay po! Ako! Kasalanan ng bibig kong walang preno. Boss, isipin nyo na lang po ng sinabi ko kanina ay parang hangin na wala lang kwenta. Huwag nyo pong dibdibin. Isa lang akong hangal na mapaghusga. Gusto mo ba talaga akong bumili ng kotse sa inyo? Siyempre naman po. Di ko pa natatapos ang kota ko ngayong semester eh. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Basta umikot ka ng paluhod sa paligid ng kotse nyo. Isang buong ikot. Tapos tumahol ka ng parang aso ng 2 beses. Kung anong kotse ang pipiliin mo, yun ang bibilin ko. Ireregalo ko sa nobya ko. Manager Lou, narinig mo yun? Gold opportunity yan. Ano pang hinihintay mo? Pumili ka na. Yung pinakamahal sa inyo. Boss, yung pinakamahal po naming kotse, umaabot mo na mahigit 10 milyon. Sa tingin mo ba hindi ko kayang bayaran? Hindi. Kaya nyo po. Dito po tayo. Ito na lang siguro. 12 million ito. Kung gusto nyo po. Mag-uumpisa na akong gumapang. Ang swerte ko naman! Boss, nasiyahan po ba kayo? Magaling. Si Manager Liu, talagang kahanga-hanga ang pagkakagapang niya. Kung nasayahan kayo, edi pumirma na tayo. 12 million. Sige. Shaoli, yung kontrata para sa luxury car na ito, kaya mo bang i-process? Ako? Ako bang mag-aasikaso ng deal? Oo. Hindi ba't para sa akin talaga ang deal na to? Sinabi kong bibili ako ng kotse sa inyo, pero hindi ko sinabing ikaw magpoproseso ng kontrata. Tumuhol ka ng parang aso. Paano ko hahayaan ng isang aso ang gumawa ng kontrata para sa akin? Boss, huwag niyo naman akong pagtripan ng ganito. Akin sana ang deal na to. Akin sana eh. Boss! Umalis ka dyan! Hindi mo ba naririnig si boss? Nagsalita na si boss. Ako ang mag-aasikaso ng kontratang ito. Walang katarungan. Boss, dito po kayo para sa card payment. Mga buweset kayong lahat. Halos pumutok na ako sa galit. Mr. Wang, yung batch ng sasakyan na gusto nyo, may 2 buwan delivery period po. Agad ako magpapadala ng tao para ihatid sa kumpanya nyo. Pag-deliver ng sasakyan, hindi mo na kailangan sumama. Tandaan mo, si Manager Liu ang gusto kong mag-deliver. Oo, siya ang maghahatid. Hoy, sabi ng kuya ko, ano man ang sabihin niya, yun ang sundin mo. Opo, naiintindihan ko na. Tara na. Sige po. Mr. Wang, mag-ingat po kayo. Mag-ingat po. Aba, siya ang tunay na swerte. Kuya, ang galing mo talaga kanina. Si Manager Lou, yung itsura niya, grabe sobrang effect. Sobrang satisfying. Para sa mga mapanghusga na ganyan, dapat gantihan sa sariling paraan. Ibalik ang ginawa nila. Bakit? Nasatisfy ka ba? Nasatisfy ako. Tama. Kanina sa shop sabi mo, yung kotse para sa girlfriend mo. Ibig mong sabihin para sa akin yon? Ano sa tingin mo? Kuya, ang bait mo talaga! Parang pinilit mo kong pumayag ah. Wala pa akong kahit anong paghahanda, kahit katiting. Kakainis! Baba ka dyan! Sabi ko! Bumaba ka! Sino tong taong to? Siya si Liu Shandong. Isang desperado. 5 taon niya ako nililigawan. Ayaw ko talaga sa kanya. Ayaw pa rin tumigil. Marong! 5 taon kitang niligawan! 5 taon! Sa 5 taon na yun, nagtitipid ako. Lahat ng pera nang binigay ko sa'yo. Pinibitin mo pa ako. At may iba ka na! Bumaba ka dyan! Bumaba ka! Bumaba ka! Tigil! Sinaktan mo ako! Papatayin kita! Lumayas ka! Kahit mamatay ka pa, wala akong pakialam. Pero kung sasaktan mo ako, sisiguraduhin kong kahit ang buong hanggan mo, hindi kaya magbayad! Tama! Ikaw, pera lang ang meron ka! Pero mahal mo ba siya tulad ko? Nung nakarang buhay ko, isa rin akong tanga sa pag-ibig. Ayaw kong ulitin niya ang trahedyang pinagdaanan ko. Sinasabi mong mahal mo siya! Tingnan mo sarili mo! Ano bang mabibigay mo sa kanya? Mahal ko siya! Ngayon ba, ang pag-ibig ay ganun lang kababa? Wala ka bang may pagmamalaki? Anong karapatan mong umangkin ng pag-ibig sa karampot mong pangarap? Hindi ka ba nahihiya? Sino ka para pagsabihan ako?
Dahil 5 taon mo siyang sinundan, di kamay nga, di mo pa nahawakan. Ako, isang araw lang, naangkin ko na siya. 5 taon! 5 taon ko siyang niligawan. Talo pa ako ng isang araw mo lang? Hindi ako papayag. Anong meron ka? Isa ka lang mayamang anak. Bukod sa pagwawaldas ng pera nyo, anong kaya mong gawin? Ha? Anong kaya mo? Nag-aral ako ng mabuti ng 10 taon. Pumasa ako sa prestigyosong universidad, pero ang ending, nag-deliver lang ako ng pagkain. Hindi ako natalo sa'yo. Natalo ako sa pera mo! 10 taong pagsisikap? So ano ngayon? Ang mga ninuno ko, ilang dekada ring nagsikap. Nag-ipon ng kayamanan. Bakit dapat matalo yun ng 10 taong pag-aaral mo? Ikaw! Isa kang duwag. Ang alam mo lang, tumakas, magreklamo. Sariling buhay mo nga hindi mo maayos. Tapos gusto mong babaeng magtiis sa'yo? Magsakripisyo? Anong karapatan mo para sa pag-ibig? Kung ayaw niya sa akin, bakit niya ako pinaasa? Hinigit pa ako ng pag-asa. Sinabi pa niyang ayaw lang niyang pumasok agad sa relasyon. Ikaw ba inosente talaga? O nagtanga-tangahan? Sa mundo ng matatanda, ang hindi ay pagtanggi. Ang ganyang kababang katotohanan, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Sinungaling ka! Tama ng suntok. Itong suntok na to, gigising ka palalo. Tandaan mo ito, ang isang lumpo, walang makakamtan. Ginoo, salamat sa pagpapagising sa akin. Pero ang galit na to, di ko makakalimutan. Kung hindi ko ito may paghihigante, hindi ako tao! Sandali, ano? Gusto mo pa akong pahiyain? Narito ang 2 milyon. Turing mo na lang na panimulang puhunan na hinire mo sa akin. Kapag umasenso ka na at umabot ng bilyong halaga ang yaman mo, saka ka lang may karapatang magigante. Ang galing mo! Hintayin mo lang ako! Ginoo, baka akala mo inaaway kita. Pero sarili ko ang inaaway ko. Kuya, ang galing mo talaga. Sa wagas, natanggal mo na rin yung clingy scent na yun. Kung ayaw mo sa kanya, huwag mo siyang paasahin. Sige. Kuya, di ba kakabili mo na ng kotse para sa akin? Baka naman pwede mo pa akong samahan mabili. Itong babaeng mukhang pera, ilang lalaki na kayang nasaktan nito. Tingnan natin kung paano kita bibirahin. Wow! Ang ganda ng mga bag dito! Sobrang ganda talaga! Kuya, bili tayo ng isa please. Hello, miss. Sige, pumili ka lang. Miss, pakikuha ng pinakamana bag ninyo. Dalhin mo rito. Okay, miss. Sandali lang po. Itong bag na ito ay limited edition sa buong mundo. Ngayon, ang presyo ay 140,000. Gusto niyo po ba? Ang ganda! Kuya, maganda ba? Maganda. Bagay na bagay sa'yo. Totoo? Pero itong bag, 140,000 ang halaga. 140,000? Mura lang yan. Kung gusto mo, ayos lang. Miss, tanggalin mo price tag. I-wrap mo na. Pag tinanggal na ang price tag, hindi na pwedeng isauli. Sige na, gupitin mo na. Sige po. Balutin mo na. Opo, miss. Miss, cash ba o card? Card na lang. Ikaw na mag-swipe. Kuya, anong ibig mong sabihin? Ano pa nga ba? Di ba gusto mong bumili ng bag? E di ikaw na magbayad. Ay nako! Nagbibiro ka ba? 140,000? Wala naman ako pambili niyan. Kung wala kang pambayad, bakit ka bibili? Pinagupit mo pa ang tag. Hindi. Kuya, di ba sabi mo, sasamahan akong mamili? Sabi ko, sasamahan lang kita. Pero hindi ko sinabi na ako ang bibili ng bag mo. Eh sinabi mo ka lang kanina, bagay na bagay sa akin yung bag. Tsaka sabi mo, hindi naman mahal ang 140,000. Para sa akin, oo, mura lang yon. At totoo, bagay sa iyo ang bag na yon. Sayang lang, hindi ka bagay sa bag na yon. Miss, kapag pinuto lang tag, hindi na pwedeng isauli. Kahit hindi nyo bilhin, kailangan nyo pa rin bayaran ng buo. Alam ko. Kuya, huwag ka namang magbiro. 12 milyong kotse, binili mo agad para sa akin. Eh eto, 140,000 na bag lang. Para sa'yo, parang tumapo na ng alak o tubig. Yung 12 million na kotse,
Binili ko yun para sa girlfriend ko. Kailan ko ba sinabing para sa'yo yun? May sangit ka ba? Nagkakilala lang tayo nung wala pang isang araw. Yung pangalan ko, hindi mo nga alam. Anong karapatan mong isipin na ikaw ang girlfriend na tinutukoy ko? Pero kanina lang, ginalaw mo ako! Aba, excuse me. Simulat sa pool, ikaw nagpakita ng motibo. Pati damit ko, ikaw pa ang naghubad. Niloloko mo lang pala ako sa simula pa lang. Ganito ko pa naman kita kamahal. Bakit ako ginaganito? Mahal? Ang dali mo namang magmahal. Ang kagaya mo, araw-araw iniisip lang kung paano kumita ng wala sa lugar. Kapag may taong tunay na mabait sa'yo, binabaliwala mo, mas gusto ko pa yung ikaw ang gumastos para mapalapit sa mayaman. Ito, ang kahihinatnan mo. Young Master Wang, anong ginagawa mo dito? Bumisita lang ako kay mama at papa. Ay, hindi pala. Dapat pala mama at papa mo. Alam ko na darating ka. Tara, pasok na. Ma, tignan mo kung sinong dumating. Uy, kaklase mo pala. Ma, Anong sinasabi ng batang to? wala po tita. Pakiramdam ko lang po parang nanay ko kayo. Ay nako. Yang tingin ng batang yan, parang pamilyar. Nakita na ba tayo noon? Mama naman, paano hindi mo siya nakikilala? Sikat yan. Tagapagmana ng Kian Group. Founder ng Wasing Tech. Pinakamayamang tao sa buong mundo. Si Mr. Wang Ximing. Ay, anak ko, may kaklaseng katulad mo pala. Talagang matagumpay sa murang edad. Ay, oo nga pala, hindi ka pa yata kumakain. Magluluto ako para sa inyo. Huwag na po kayo magabala. Ayos lang. Sanay na ako. Wala pa rin pinagbago ang mama ko. Mahilig pa rin sa mga halaman. Ilang beses ko nang napanaginipan na makakabalik ako dito. Ngayon, natupad din sa wakas. Young Master, ngayon mo ka maganda ng takbo ng mga bagay sa'yo. Dahil din ito sa pagiging anak mo sa isang mayamang pamilya. Siya nga pala, kumusta ka naman itong mga nakaraan? Ay, hindi mo akalain. Ang saya ko talaga. Kahit nakakapagod ang trabaho ko ngayon at kailangan ko pa mag-deliver ng pagkain pagkatapos, hindi ko na kailangan magbantay sa mga taong mananaksak sa likod ko. Kaya sobrang ganang pakiramdam ko. Handa ng pagkain. Halina't kumain na tayo. Ginoong Wang, sa probinsya kasi namin, wala namang masyadong espesyal na handa. Ritang pansit na may giniling lang ito. Sana hindi mo ito pandirhian. Paano ko naman pandidirian ng ganito? Sa totoo lang, matagal ko nang hinahanap ang ganitong lasa. Aba, Ginoong Wang, bakit ganyan ang itsura mo? Hindi ba bagay sa panlasa mo? Kayo kasi mayayaman. Sanay kayo sa mga mamahaling putahe. Hindi nga na siguro matanggap ang simpleng pagkain sa amin sa baryo. Siguradong hindi ka sanay. Tita, masyadong masarap po ito. Itong lasa na to, ipinaalala nito sa akin ng mama ko. Mama mo? Nasaan ang mama mo? Mama mo? Nasaan ang mama mo? Sa totoo lang, Siming, Ay, Diyos ko. hindi niyo po kasi alam, itong si Siming, nawala ng kanyang ina. Kaya naman, sobrang miss na miss niya ang luto ng mama niya. Ay nako, ganon pala ang nangyari. Kawawang bata. Wala na rin ama mula pagkabata. Pareho talaga kayo may pinagdadaanan. Kumain ka pa. Wala mang ibang galing si tita. Pero sa pansit, hindi ka mauubusan. Tita, may isa po akong hiling. Ano yon? Sabihin mo. Gusto ko po sanang gawin ko yung inainahan. Sana'y pumayag po kayo. Nako, hindi maaari yan. Hoy, ano na namang pakulo ito? Ayos na ang buhay ko. Kailangan mo ba talagang guluhin ito? Bakit? Ikaw lang ba ang pwede magkaroon ng ina? Ako hindi. Ay nako. Ginoong Wang, ikaw ay isang malaking negosyante. Kumain ka lang naman ng kaunting pansit. Paano ko naman matatanggap na maging inainahan mo ako? Kapag hindi po kayo pumayag, hindi ako tatayo dito. Ay, sige na nga. Mukhang kung hindi kita pagbibigyan, hindi ka talaga titigil. Ma, tanggapin mo na siya. Mabuting bata yan. Tumayo ka na. Aba, dahil sa pagikumong yan, parang may lumabas na uso sa puntod ng mga ninuno namin. Tinatanggap na kita. Mama, Eh, itong lumat sirang bakura na to, bakit hindi pa rin kayo lumilipat? Yishaw! Lumabas ka dito! Anong ginagawa mo? Tumigil ka!
Ay nako, Hishang. Wala pa kami natatanggap na bayad mula sa demolusyon. Wala kaming pera. Saan mo kami gustong lumipat? Sa nakaraang buhay ko, dahil din sa issue ng demolisyon, si Hikyang ang namaneho ng makina at giniba ang bahay namin. Namatay ang mama ko sa ilalim ng guho. Ngayon sa panibagong buhay ko, hindi ko hahayaan na mangyari ulit yun. Kayong pamilya, habang buhay na naghihikahos. Ano pang silbi ng bayad sa demolisyon sa inyo? Ang payo ko, makisama na lang kayo. Pirmahan ang kontrata ng lupa para hindi nyo nadanasin ang sakit ng katawan. Ang ginagawa nyo ay illegal na pagsakop sa tahanan. Mga magnanakaw kayo. Kung pipirma kayo ng maayos, maiiwan ko pa sa inyo ang mga butot balat nyo para may mag-aalaga sa nanay mo. Pero kung hindi, dito mismo, magtatayo ako ng hukay at ililibing ko kayo mag-ina. Itong lumang na bahay na ito, ang tanging na ipamana ng asawa ko sa akin. Kahit patayin mo ako, hindi ko ito ibibigay sa inyo. Matandang ito, hindi mo gusto mag-isama ha? Bugbugin na yan! Subukan nyo! Aba! Sino ka ba? Ang yabang mo naman! Ako ang inaanak ng pamilya Yi. Sa liwanag ng araw, naglakas loob ka pang agawin ng bahay ng tao. Wala na bang batas ngayon? Batas daw? Tingnan mo ako. Ako ang batas. Mas mabuti pang pumayag na kayo at pirmahan nyo na. Kung hindi, papaandarin ko ang bako at dudurugin ko ang bakurang ito. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Umalis ka dito. Ngayon na. Pinag-uutusan mo ako? Gusto mo mamatay? Mag-ingat ka! Naglakas loob kang saktan ako? Patayin niyo sila! Subukan niyo lang. Sino mang manakit sa mama ko? Sige, sabihin mo. Sino nag-utos sa inyo? Huwag kang magpaputok, anak. Si Hishang. Ang ate niya, pinagkasala ng kilalang haring tigre ng ilog. Kapag pinatay mo siya, pati tayong lahat mapapahamak. Huwag kang magalala. Ma, ako nang bahala dito. Ikaw ang bata ka. Siguradong patay ka na. Ang kumpanya naming real estate ay pagmamayari ng Kian Group. Si Haring Tigre ay ang bayaw ko. Kian Group ang may hawak niyan? Aba, mukhang magiging maganda to. Ang Haring Tigre pala ang bayaw mo. Tawagin mo siya. Sabihin mong pumunta siya dito. Hello. Bayaw, sinaktan ako dito sa baryo. Dito mismo sa Songlu Village na pinapademolish ngayon. Pumunta ka dito at ipagiganti mo ako. Lintik ka. Hintayin mong mamatay ka. Si Haring Tigre ang pinakamahusay na mandirigma sa buong Jisu. Siya pa ang punong tagapagsanay ng pamilya Wang. Kung dudurugin ka niya, parang pipisa lang siya ng langgap sa sobrang dali. Paano kung sasabihin kong utusan ko lang siya sa bahay ko? Tignan natin kung magiging mayabang ka pa. Visit ka! Sino ka ba? Anong karapatan mo na pagsabihan si Haring Tigre ng ganyan? Sino ako? Malalaman mo rin mamaya. Hishang, sinasabi ko sa'yo, itong kaibigan ko, hindi mo siya kayang banggain. Kung gusto mong mabuhay, umalis ka na dito. Ishaw, aalis ako? Mas mabuti pang kayo na lang ang lumuhod at tumingin ng tawad. Pagkasakaling maawa ako at sasabihin ko sa bayaw ko na iiwan lang kayo na buwang bangkay. Hayaan na lang kitang mabuhay pa ng ilang minuto. Kapag dumating na ang bayaw ko, ipapakain ko kayong lahat sa mga baboy. Sinong humawak sa bayaw ko? Bayaw, siyang nanakit sa akin. Bilisan mo at patayin mo siya. Bilisan mo! Patayin mo na siya! Tumahimik ka nga! Bayaw, bakit mo ko sinaktan? Sino ang bayaw mo? Gusto mong mamatay? Huwag mo ko idamay! Bayaw, natulog ka na nga kasama ang kapatid ko. Kung hindi kita bayaw, ano kita? Yung kapatid mong babae, maraming lalaki natulog sa kanya. Bayaw, bakit ka ganyan? Hishang, mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan na yung tinatawag mong Haring Tigre, isa lang siyang aso. Tama. Wang Siming! Ang tapang mo ha! Nilalait mo si Haring Tigre! Tahimik! Aso ako na panganay nga mo! Panganay nga mo? Ako? Tumulong lang ako para makaganti ka! Haring Tigre! Pinagtatanggol lang kita! Tanga kang walang kwenta! Makinig ka kapag nagsalita ka pa. Kahit isang salita, pagputol-putulin kita at ipakain kita sa mga baboy! Ang bayaw mo, nagtatrabaho lang para sa'yo, di ba? Pero kanina lang, sabi niya, papatayin niya kami buong pamilya. Panganay na mo! Wala akong ginalaman dyan! Kahit bibigyan mo pa ko ng 10 tapang, hindi ko magagawa yan! Panganay na mo? Pati ang Haring Tigre, lumuluhod! Ano nangyayari? Hindi nyo ba nakikita? Pati si Haring Tigre, tinawag siyang panganay. Siya ang tinatawag na panganay ng pamilya ng Kian Group. Pinakamayaman sa mundo, si Wang Siming! Ma Shanhu, yung nanakit sa tita ko at ang nagbanta ng buong pamilya ko, paano mo siya paparusahan?
Karapat dapat siya mamatay kahit putol-putulin ng libu-libong beses. Matapat si Haring Tigre sa sariling pamilya. Kung ganun, sundin natin ang sinabi mo. Panganay na Ginoo, huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin kung masisihan kayo. Mga tao, dalhin siya palabas. Ipakain sa mga baboy. Bayaw! Bayaw! Panganay na Ginoo, patawarin niyo ako! Panganay na Ginoo, patawarin niyo ako! Ma Shanhu, simula ngayon, kontrolin mo na yung mga tauhan mo. Kapag nanggulo pa kayo sa pamilya titiyakin ko sa'yo, wala kang magiging bangkay. Panganay na Ginoo, kasalanan ko po ito. Pagkukulang ko po. Karapat-dapat ako mamatay. Ang pagpunta ko sa Yi family ngayon, huwag mong ipagsabi kahit kanino. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko po. Lumayas ka. Opo, panganay na Ginoo. Aalis na po ako. Hello, pangalawang Ginoo. Nahanap ko na ang panganay niyo. Nandito siya ngayon sa number 9, Songdo Village. Ilang araw na siyang nawala. Pumunta pa talaga siya sa lugar na liblib at mahirap. Ilang bodyguard ang kasama niya. Mag-isa siya ngayon. At siya'y nakitira sa bahay ni Yi Xiao. Sige, naiintindihan ko na. Mag-isa lang siya? Walang bodyguard? Talagang swerte ko ngayon. Lucia 2. Sakto ang dating mo. Kakatagap ko lang ng bagong target. Pangalawang Ginoo, alam mo ang presyo ko. Isang buhay, 100,000,000. Walang utang, bawal hulugan. Huwag kang mag-alala. Ang pangalan mong Lu Xiaotu, pinagkakatiwalaan ko. 50,000,000, papasok agad. At matapos ang misyon, ang natitirang 50,000,000, ililipat agad. Sige. Matapos ang mga nangyari ngayon, sa tingin mo ba masaya pa rin maging ordinaryo tao? Walang perpektong kapalaran sa mundo. Sa buhay kong ito, gusto ko lang ng payapa at ang maging simpleng tao ay sapat na. Hindi talaga kita maiintindihan. Sa mundong ito, ang mga mahihirap ay walang-wala. Samantalang ang mayayaman, lahat ng magaganda sa mundo, pwede nilang malasap ng sagad. At ikaw naman, iniwan mo ang yaman mo para lamang maging karaniwan. Kapag naranasan mong makuha ang lahat, at mawala rin ang lahat, maiintindihan mo rin ako. Sige, kung sakaling gusto mong bawiin ang pagkatao mo, pwede mo kong lapitan. Ano? Nahanap mo na ba ang paraan para maibalik ang katawan? Wala pa. Pero maaari kong ilipat sa iyong buong kumpanya para maibalik mo ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana. Hindi na kailangan. Masaya na ako sa ganito ngayon. Uy, ma. Gabi na. Bakit di pa kayo natutulog? Papatayin ko ng ilaw. Magpahinga kayo ng maaga. Ma! 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 Sino sila? Sino sila? Malamang ako ang target nila. Ako ang dahilan kung bakit namatay si Mama. Ma! Bakit kanila gustong patayin? Ako ang nagtatag ng Wasin Technology at winasok ko monopolyo ng Amerika sa chip. Tsak na maraming taong gustong tapusin ang buhay ko. Pangalawang Ginoo, tapos na ang misyon. Lahat ng tao sa pamilya Yi, pati si Wang Ximing, lahat sila'y nasulong sa apoy. Walang naitirang labi. Magaling. Ang natitirang 50 million, papadala agad sa'yo. Umalis na tayo. Ngayon ay ihatid namin ang balita. Isang sunog na naganap sa Songlo Village, Jiangsheng. 3 bangkay ang natagpuan sa lugar. Isa sa mga ito, ayon sa pulisya, ay kinikinalang si Wang Ximing at kasalukuyang pinakamayamang tao sa buong mundo. Agad na pinigilan ng pulisya ang paglabas ng detalye. Magbabantay kami para sa mga update. Patay na siya! Ang hayop na si Wang Ximing! Patay na siya! Ang buong pamilya Wang ay akin na! Pati Wasin ay akin na rin! Ako na ang pinakamayamang tao! Ano yung sinasabi mo? Sabi ko patay na si Kuya. Hindi mo manapanood sa balita? Nakausap ko na ang pulis. Ang kuya mo, patay na siya. Sabihin mo nga, ikaw bang may kagagawa nito? Ikaw bang may kagagawa nito? Pa, may demensya ka na ata. Si Kuya sa labas, ang daming nakaaway. Bakit mo naman sinasabi na ako ang pumatay? Sinabi sa akin ni Ma Shanhu. Ilang araw nang nakalipas, nangungulit ka raw kung nasaan ang kuya mo. At nung mismong araw ng insidente, na nasa bahay siya ng mga Yi, ikaw may kagagawa nito. Ikaw talaga, matandang ugod-ugod. Kahit nga akong pumatay, ano ngayon?
Patay na si Wang Ximing. Ako na ngayon ang nag-iisang anak mong lalaki. Pa, hindi mo naman siguro ako isusumbong sa batas, di ba? Totoo nga ikaw may sala! Totoo nga ikaw may sala! Matanda ka na. Ilang araw na lang itatagal mo. Manahimik ka na lang dyan at hintayan ang kamatayan mo. Ang mga bagay sa pamilya Wang, huwag mo nang pakialaman. Pagkakasala ito, kasalanang malaki. Nung bata ka pa lang, may pagkamarahas ka na. Nung bata ka, naglakas loob kang saksakin ang mata ng kaklase mo gamit ang lapis. Nanay mo lang ang kumampi sa'yo noon. Ang hindi ko dapat ginawa ay ang ayusin yun sa pera. Ako mismo ang humubog sa'yo para maging halimaw. Matandang ugod-ugod, naging ganito ko dahil sa'yo rin. Bakit? Bakit hindi mo agad ibinigay sa akin ang Qian Group? Dahil lang ba siyang anak sa una? Dahil ba mas matanda siya ng 2 taon sa akin? Bakit siya nakuha ang lahat ng kayamanan sa pamilya Wang? Bakit? Saan pa ako nagkulang sa kanya? Sabihin mo nga! Ikaw, may mukha ka pa talagang ihambing ang sarili mo sa kuya mo. Kung wala siya, walang Washington ngayon. At patagal na sanang nalugi ang Qian Group. Sayang. Patay na si Wang Ximing. Ngayon, hindi lang buong ari-arian ng Qian Group ang mapupunta sa akin. Kundi, bilang nag-iisang kapatid niya sa dugo, ako rin na may karapatang formal na magmana ng Washington. Simula ngayon, ang buong pamilya ng Wang ay akin. Kahangalan! Isusumbong kita. Pupunta na ako ngayon sa pulis para isumbong ka! Matanda, huwag mo akong sisihin. Ikaw rin na may kasalanan nito. Ikaw isang halimaw. Ikaw isang halimaw. Matanda, akala mo talaga si Wang Ximing ay mabuting tao? Sinasabi ko sa'yo, matagal ka niya nang niloloko. Ano? Anong sinasabi mo? Ano? Nakakahiya ba? Gusto mo rin ba siyang patayin? Kala mo ba kung bakit gusto ko siyang patayin noon pa? Yung kahihiyan na binigay niyo sa akin, 10,000 beses na mas masakit kesa sa'yo! Ikaw, kalokohan dyan! Timing, hindi siya ganong klaseng tao! Alam ko, sa puso mo, lami siyang isang mabait na may naong tao. Siyempre, ganyan din ang akala ko dati. Pero ewan ko kung bakit, kamakailan lang bigla siyang parang ibang tao na. Tayong lahat, niloko niya lang tayo! Ikaw... Sayang, paano naging ganito? Mama, patay na si Kuya. Pati tong matandang to, patay na rin. Simula ngayon, ang buong pamilya Wang, wala nang kahit sino makakaagaw pa sa atin. Sa'yo, napagkabagsik mo naman. Tandaan mo, ama mo pa rin siya. Ano ngayon? Kasalanan niya rin na hindi niya pinaasa sa akin agad ang Qian Group. Kasalanan niya rin na masyado siyang kampe. Lahat ng umaharang sa landas ko, dapat mamatay! Patay na si Kuya. Para saan pa tong trabaho mo? Ha? Bilisan niyo na lang ang paghahanda sa turnover. Turnover ng alin. Siyempre naman ang kumpanya. Ipapasa na sa akin. Kahit pa ipasa pa sa'yo, kailangan mo ng maayos ang legal na proseso ng pamana. Kinong ikalawa, bakit ka ba nagmamadali? Baiji, ang ibang bagay, kaya kong hintayin. Pero ikaw lang, kahit isang araw pa, hindi ko na kayang hintayin. Ang kuya mo, ikaw ang pumatay sa kanya, hindi ba? Kung ako, ano ngayon? Hindi naman yun mahalaga. Ang mahalaga, ang Qian Group ay akin na. Pati ang Wasin ay akin na rin. At ikaw, magiging akin ka rin. Hindi ka ba natatakot na isumbong kita? Isumbong mo? Balang araw, akong magiging pinakamakapangyarihang negosyante. Sa tingin mo ba, kanino sila maniniwala? Sa akin o sa'yo? Baiji, sinasabi ko sa'yo, kahit anong katotohanan ay madaling tabunan ng pera at kapangyarihan. Basta sumama ka lang sa akin. Pangako ko, lahat na nangyari noon, kakalimutan ko na. Papakasalan pa rin kita. Gagawin kitang asawa. Kakakasalan mo ako? Hindi pa payag si papa mo dyan. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Yung matandang hayop na yon, nabatay na kahapon.
Ikaw rin pumatay sa kanya? Huwag mo namang sabihin diretsahan. Wang Xiao. Pati sarili mo ama at kuyang pinatay mo. Tawag ka pa ba? Ano ngayon? Sige, Shimin nga. Pinatay din ang sariling kapatid. Ilang siglo nang lumipas. Buhay pa rin ang pangalan niya. Wala kang konsensya. Mas basal ka pa sa hayop. Baije, sinasabi ko sa'yo, ang pasensya ko sa'yo may hangganan. Ngayon, pumili ka. Sumama ka sa akin o lahat na nakakaalam ng sikreto ko na to. Kailangan mamatay. Ay nako, ginong ikalawa. Mula ngayon, ang Qi at Wang Xin ay sa'yo na. Ikaw ang susunod na pinakamayamang tao sa mundo. Sino ba naman maglakas na labanan ka? Mabuti kong alam mo. Ngayong gabi, umuwi ka na sa bahay kasama ko. Sige, pero kung gusto mong sumama ako, may pupuntahan muna tayo. Saan? Ay nako, pagdating mo doon, malalaman mo. Baije, nag-set up ka ba ng altar para sa patay kong kuya? Hindi ka ba natatakot na magsiselos ako? Tingnan mo mabuti. Tingnan mo kung sino ang inalalayan sa altar. Huh? Yishaw? Ina niyang si Ginai? Hindi ba ito yung magina na laging kasama ni Wang Ximing? Bakit mo sila inaalayan? Ako ang nag-aalay sa kanila. Ikaw! Multo ka! Multo ka! Huwag ka lumapit! Huwag ka lumapit! Wang Xiao! Tingnan mo mabuti! Tao ba ako o multo? May anino ka? Tao ka? Hindi pwede! Hindi ito pwede! Sabi ni Lucia Atu, patay ka na raw! Nakita ko mismo! Nakita mo mismo? Sayang nga eh, hindi ko pa pala oras. Siming, may misyon ka sa katawan. Umalis ka na, may lagusan dyan sa ilalim ng kama. Bilis! May lagusan sa ilalim? Bakit hindi ko alam? Ako ang nagkukay. Akala ko noon, papatayin mo ko para tumahimik. Pero ngayon, mukhang sobrang pag-iingat ko. Bilis, umalis ka na! Sabay tayong umalis! Bilisan mo na! Hindi pwede! Sabi ng pulis mismo, 3 bangkay daw nakita! Ako ang nagutos na huwag isiwalat ng pulisya. Ang tunay na layunin yun ay para mahuli ang tunay na salarin. Wang Xiao, inaakusahan kang pumatay sa pamamagitan ng bayarang killer. Patay ang sarili mong ama, pinatay mo rin. Ngayong araw, ay magiging araw ng kamatayan mo! Hindi ka pa rin patay? Ano ngayon? Ha? May ebidensya ka ba? Para patunayan na ako nagutos sa pagpatay? Yung matandang walang silbi na yon, matagal ko nang ipinasunog! Wala kang makukuhang ebidensya! Wang Xiao, Wang Xiao. Talaga namang ikaw ay hindi pa rin madadala kahit nasa hukay na. Tingnan natin mabuti kung ano ito. Ito! Pagkatapos ng insidente, habang pinakalat ko ang maling impormasyon, nagpakabit ako ng CCTV sa loob ng bahay ng mga Wang. Bawat kilos mo, nakunan at hawak ko lahat ng ebidensya, Wang Xiao. Tapos ka na! Kuya, ikaw ang tunay kong kapatid. Ngayong patay ni si Papa, ako na lang natitirang kapamilya mo sa buong mundo. Huwag mo kong patayin. Bigyan mo ko ng pagkakataon. Kapamilya? Sasabihin ko sa'yo, siya ang tunay mong kapamilya. Anong ibig mong sabihin? Lumabas muna kayo. Siming, ang ganitong hayop, dapat hindi ka na magdalawang isip. Lumabas ka na rin. Huwag ka mag-alala, ayos lang ako. Sa nakarang buhay, lason ang ginamit mo sa kapatid mong panganay. Hindi ko inakala sa buhay na ito, ikaw pa rin ang papatay sa kanya. Anong sabi mo? Anong ibig mong sabihin na nakaraang buhay? Sasabihin ko sa yung totoo. Ako'y naglukbay mula sa 4 na taon ng inaharap. Nag-time travel ako. Gusto mo bang malaman kung anong nangyari nung nakaraang buhay? Kung anong klaseng buhay yon? Ha? Nag-time travel ka? Kaya pala parang alam mo ang lahat. Tama. Ang kuya mo si Wang Ximing ay pinatay mo mismo gamit ang lason. Sa burol niya, nagsagawa ka pa ng pool party para ipagdiwang na ikaw ng tanging tagapagmana ng Qian Group. At mismo sa araw na yon, ako, si Yi Xiao, ay nilunod mo ko mismo sa party na yon. Pagkagising ko, nalaman kong ako ay bumalik sa nakaraan.
At ang mas nakakagulat ay nagpalit kami ng kaluluwa ng kuya mong si Wang Ximing. Ang ibig mong sabihin, ikaw si Yi Xiao! Ang katawan ni Yi Xiao, ang laman nito ay kuya ko! Sa nakarang buhay, ang kuya mo ay nilason mo hanggang mamatay. Sawa na siya sa pagkikipag-agawan sa loob ng pamilya. Akala niya sa buhay na ito, mabubuhay na siya bilang isang ordinaryong tao. Hindi pa rin siya nakaligtas sa mga kamay mong mamamatay tao! Sabi ko na nga ba, ang kuya ko, napaka-inaapay at mahina. Imposibleng biglang naging matapang at malakas. Ikaw pala yon. Ikaw ang nanlinlang sa akin sa simula! Nung nakaraang buhay, pinatay mo ako. At higit pa ron, kinuha mo pa ang asawa ko. Kaya't nangako ako, ibabalik ko ang lahat ng nawala sa akin. Ang kumpanya mo, pati ang tagapagmana mo, kasama na ang mama mo! Sige! Panalo ka. Kung gusto mong patayin ako, bahala ka! Tanggap ko ng pagkatalo. Hindi! Hindi! Siming, nakikiusap ako sa'yo. Patawarin mo kami ng anak ko. Ibibigay na lang sa'yo ang buong Ken Group. Wala na kami ibang hilingin. Sa ngalan ng dati nating relasyon. Nakikiusap ako. Patawarin mo kami. Nakikiusap ka? Sige! Bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo maging na naubod ng kasamaan. Sa inyong dalawa, isa lang ang maaaring mabuhay. Mamili kayo! Ikaw! Ba, sobrang lang nagawa mo para sa akin. Ako na lang ang patayin mo! Basta patawarin mo si Mama! Hindi! Patawarin mo si Xiao. Ako na lang patayin mo. Ako na lang patayin mo. Ah! Ako ang pumatay kay Papa, pati sinayit ang anak niya. Ako rin ang pamatay! Ako ang dapat pamatay! Ako ang patayin mo! Walang kinalaman si Papa dito! Patawarin mo siya! Anak ko! Kapag namatay ka, anong gagawin ko? Ha? Siming! Kung papatayin mo, ako na lang. Nakikiusap ako. Ako na lang patayin mo. Tama na! Pagsiyaw! Akala ko ikaw isang taong walang puso. Pero sa ngayon, parang may puso ka pa rin. Umalis na kayo! Ipapahatid ko kayo sa isang malayong lugar. Ayaw ko makita kayo muli! Salamat. Salamat, Siming. Ma, akala ko papapalayain tayo. Bakit tayo nagkatali pa rin? Tama na. Pinalaya niya tayo. Iyan ang pinakamalaking aw para sa atin. Kuya Driver, saan pa kami dadalhin? Hilagang Myanmar. Ginoong panganay, naiganti na po kayo. Ano na pong balak ninyo ngayon? Bala pong ipamigay lahat ng yaman ko para maging isang payapang ordinaryong tao. May mahigit 10 trilyon ka. Ipamamigay mo ba lahat? Kaya mo ba? Minsan tinanong ko si Ichay kung kaya niyang iiwan ang pagiging tagapagmana, kung di ba siya maghihinayang. Kapag nakaranas ka na ng sapat na pagkawala, maiintindihan mo. Sa buhay na ito, sapat ng mga nakamit ko, sapat na rin ng mga nawala. Gusto ko na lang pumunta sa lugar na walang nakakakilala sa akin at magturo ng mga bata. Ayos. Kung ganoon, kung saan ka pupunta, doon din ako. May isa akong kaibigan na nagngangalang Gao Yi. Nagpatayo siya ng isang pribadong paralan. Gusto mo bang sumama sa akin doon? Ginang Bay?